Panalo! Meron po tayo nagmamadaling. Radyo DZWB Last Report. May sunog sa Quezon City. Alan Gatos, Alan G. Dito sa mga oras na ito ay nagaganap ang isang sunog dito sa may Pansaka compound sa Barangay Gudyat sa Quezon City. Tingnan lang natin, no? Ito yung kasalukuyan no, na nangyayari ngayon dito sa bahagi ng Central area. Ang problema dito, namumula apoy. Sa kanilalagyan natin na Kuyang Melo, ang hirap ng access mula dito sa nilakaran natin hanggang dito sa papasok. Kung di ako nagkakamali, 500 meters ang layo. Masyado makipot itong ano na to iskinita. At hirap din yung mga kagawad ng pamatayang sunog na mapumirito ng lugar na to dahil sa looban yung lugar. Kaya itong mga residente, kanya-kanyang tulog na maghakot ng mga balde para sa ganoon ay maapula. Itong apoy, may hose ng tubig dito ng bumbero pero mukhang wala ng tubig. Kaya itong mga residente ay nagkakanya-kanya sa tutulong-tulong na para nang sa ganoon ay tulungan maapula na to. Sa mga oras na to, nakikita natin na malaki pa yung apoy at nasa ikalawang alarma pa rin ng sunog. At yung ilang mga residente na katulong natin, kanya-kanyang bit-bit na ng kanilang mga gamit. Ito ba, mga dumarating pa ng mga BFP Kuyang Melo dito sa lugar na kinilalagyan natin ngayon dito sa Pansaka compound na Kuyang Melo. Alan, balikan mo mamaya ha. Mukhang malaki itong sunog na ito ha. Balik tayo mamaya, no? Hanap lang tayo ng magandang pwesto dahil sa masikip itong kinilalagyan natin dito sa bahagi ng Barangay Gudyat sa Quezon City. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Radyo DZWB. Dapat totoo. Radyo DZWB. Salamat, Alan Gatos. Ang oras po natin, alas 6:11 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Radyo DZWB Last Report. Nako! 32 nagtitinda ng baboy at sibuyas. Ba, kombinasyon, combo na ba yan? Combo? Ayos yan baboy siya sibuyas. At sa Muñoz Market, kapitbahay lang natin. Pinagpapaliwanag dahil, naku, ang taas daw ng presyo sa paninda ninyo. Bakit? Dahil ba Pasko? Alang Gatos, bakit ang taas ang presyo mo? Nako, yan ang gustong malaman ngayon ng Department of Agriculture kung bakit napakataas ng itinitinda na sibuyas at ng baboy nitong ilang mga nagtitinda sa Muñoz Market. At dahil dyan, sinilbihan ng notice to explain ang 32 tindera ng baboy at imported na sibuyas sa Muñoz Market. Ito ay matapos na magsagawa ng market monitoring and inspection ng Department of Agriculture kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno. Sa pag-iikot ng DA, nakitaan na lampas sa maximum suggested retail price ang mga itinitindang baboy. Dapat kasi nasa 330 pesos kada kilo lang ang presyo ng kasimo laman, habang nasa 370 pesos kada kilo dapat ang liempo. Meron kasing ilang nagtitinda ng baboy na nakitaan ng aabot sa 400 pesos pataas ang tinda. Samantala, 12 nagtitinda naman ng sibuyas ang sinilbihan din ng notice to explain. Mas mataas kasi sa 150 pesos ang benta nila ng pulang imported na sibuyas. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Radyo DZWB. Dapat totoo. Thank you, Alan. Teka po, Doc Alan, Ma'am Maribel, babalikan natin agad yung ating tala. Kaya may flash report na Radyo DZWB Last Report. Kasi 15 pulis na sangkot sa inuman na sa loob ng police station sa Eastern Samar kasama kanilang commander inalis sa pwesto. Mark Makalalad, pakidetalye please, Mark. Ipinag-utos na ni Police Regional Office 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy ang pag-alis sa pwesto ng 16 na pulis na sangkot dito sa nangyaring inuman sa loob ng police station sa Eastern Samar. 15 mga pulis ang nakuhanan ng picture na nag-iinuman sa loob ng police station habang inalis na rin sa pwesto yung kanilang commander dahil sa doktrina ng command responsibility kaya umabot sa 16. So 15 sangkot sa inuman, isa yung kanilang commander kaya umaabot ngayon sa 16 ang lahat ng inalis sa pwesto. Ayon sa Police Regional Office 8, mahigpit na pinagbabawal ng PNP ang pag-inom ng alak habang naka-duty at sa loob ng mga police premises alinsunod sa umiiral ng mga patakaran at regulasyon ng organisasyon. Kapag napatunayan naman yung kanilang pagkakamali itong mga pulis na nasangkot sa drinking session, agad na ipapataw sa kanila ang nararapat na administrative at disciplinary action alinsunod sa umiiral na batas at patakaran
ng PNP. Nagpasalamat naman ng Pro 8 sa mga concerned citizen na nagulat ng insidente dahil nila nakatulong ito sa pagpapatibay ng transparency at accountability sa hanay ng PNP. Ang inyong kapuso Mark Makalala dun sa MA Super Radio DZBB dapat totoo. Super Radio DZBB Last Report. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Hataw sa hapon! Super Radio DZBB Last Report. Ang bungad na report na aking tatanggapin ni isang police colonel inalis sa pwesto kasunod ng viral na pambubugbog sa isang patrolman sa loob ng Kampo Krame mismo. Balitang tinutok kariglan, huwag go! Halos sa katatapos lamang ng press conference nitong si Brigadier General Hansel Marantan, hepe ng PNP Highway Patrol Group, at kanyang pinag-utos ang pagsibak sa pwesto sa isang police colonel matapos umano ang viral na pambubugbog sa isang patrolman ng Highway Patrol Group 10 dito sa loob mismo ng Kampo Krame. Mismong si General Marantan ang humarap sa press con kasama yung ginulping patrolman. Sinabi ni Brigadier General Marantan na nangyari ang insidente noong December 16 ng gabi matapos ang Christmas party ng PNP Highway Patrol Group. Sinabi ni Marantan, base sa pahayag ng police colonel, nagkaalitan di umano sila sa parking lot nitong patrolman. Pero taliwas naman ito sa naging pahayag ng ginulping umanong patrolman. Anya, bigla na lang siyang nilapitan ng amoy alak na koronel, saka umano minura at ginulpi. Tumagal anya ng halos 30 minuto ang bangayan at yung sinasabing pananakit. Sa ngayon, under restrictive custody ang nabanggit na colonel. Inamin ni Marantan, Karine, na classmate niya ito. Pero iginiit niya na hindi niya ito sasantuhin, Karine, at paparusahan kung dapat maparusahan. Katunayan niya, alam na raw ito ng NAPOLCOM at ng DILG dahil nga itong insidenteng ito ay unti-unti nang pinagpipestahan sa social media. Ako sa Glenn Ruego ng Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Last Report. Hataw sa hapon! Sana yung flash report na yun ay magsilbing moral lesson sa iba pang matataas na opisyal na hindi inirespeto yung mga bababaang ranggo. Dapat respetuhan lang. Super Radio DZBB Last Report. Eto, pakinggan po nyo lahat ito. Napakahalaga ng flash report na ito. December 29 at January 2, idineklara ng Malacanang na wala ng pasok. Again, December 29, 2025, January 2, 2026, idineklara ng Malacanang na wala ng pasok. Okay? Kwento nyo na yan doon sa mga kakilala ninyo. Pangatlo ha, ulitin ko. Pangatlo, third time. December 29, 2025. January 2, mga kaibigan, 2026. Idineklara ng Malacanang na wala ng pasok. Okay! Samantalang punta naman natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko. Ha? Ay, si Tuesday nyo? Oo, siya pala may report ito. Sorry po. Tuesday nyo, go! Ay, nako, masaya sila, Karine, ang mga kawani ng gobyerno dahil naglabas ng Memorandum Circular number 111 ang Malacanang sa petsa ngayong araw. December 18, 2025 at pirmado na Executive Secretary Ralph Recto. Idinideklara ng Malacanang na wala ng pasok o suspendido na ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa December 29, 2025, Lunes ito, at January 2, 2026, Biyernes. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng kawani ng gobyerno na may pagdiwang ang bagong taon at bigyan sila ng pagkakataon na makabiyahe, patungo at pabalik sa kanilang mga rehiyon sa bansa. Batay dito sa Memorandum Circular number 111, ang mga ahensya na responsable sa mga basic, vital and health services at yung preparedness and disaster response duties ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho. Ang pagsususpindi naman ng trabaho sa pribadong kumpanya ay ipinauubayan na ng palasyo sa kanilang mga pamunuan. At batay dito sa Memorandum Circular number 111,
kung bibilangin mo yung mga araw karne, 9 na araw ang mahabang bakasyon ng mga nasa tanggapan ng gobyerno. Matutuwa ang mga yun, siyempre. Alam nga namang malungkot yun. Matutuwa, di ba? Kasi nga, siyempre, mapapahaba yung bakasyon nila. Hindi sila magmamadaling bumiyahe papalit para doon sa pagdiriwang ng bagong taon. Hindi na, Kasi wala kang hinahabol na oras. Wala. Ipit kasi yung Lunes at saka yung Biyernes ng January 2. Maraming So, matutuwa dyan. ang balik na nila sa trabaho, January 5 na. Oh my. Ako si Tuesday sa Avenue ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Alala ko nung araw ang balik ng pasok ay January 4, kung hindi ako nagkakamali. January 4 ang balik noon. Pati ang government offices, mga kapuso. Panalo ang akingan at drama. Pag nasa labas ka, ikaw pa rin ang iniisip ko. Buong atensyon ko nasa iyo Kasi mahal kita. Bigatin pa ang mga kasamang artista. Sisikat ka. Lalampasan mo lahat ng mga sikat na singers ngayon. Ganyan pag pelikula ni Mega. Ang akala ng lahat, naiiyak ako dahil sa tuwa. Hindi ako sanay magkunwari. Huwag mo sabihin ibibigay mo ko sa kanila. Ayaw mo ba? Hindi ba obvious? Tutok na tuwing Biyernes sa Mega Cine. 4 p.m. sa Viva Cinema. Masayang balik-balikan. His weapon is the law. Ang taong hinahanap mo, si Pedro Maclang, ay aking ama. Will this change his mind? Calibre 45, FPJ sa G-Flex. Friday, 8:05 p.m. Boses na hinahangaan. Acting na kinabibiliban. Huwag mo iwan. Ikaw ang aking pag-ibig. Viva Cinema presents Ariel Rivera. Hindi siyang asawa mo, Homer. Alam ko! Bakit hindi mo siya pinalayas? Dahil mahal ko siya. Mapapakain mo ba siya? Ang aking sining, buong pag-ibig kong inihandog para sa kanya. Ano yan? Sige! Takbo! Mahalaga ka sa akin. At mamamatay muna ako bago may mangyari sa'yo. Lalaban tayo, Rose. Lalaban tayo. Abangan ngayong December 15 to 19, 8 p.m. sa Viva Cinema. Bakit mo binigay ka nito ko? Mantugtugin yan, ha? Pagulin mo na yung racket mo! Kala ko hindi ko malalaman ang trabaho mo, ano? Little Christmas Tree. FPJ sa GMA 3:15 p.m. Kapag ang puso'y wasak, Kailangan gumaling ang anak natin. Ginagamit niya lang excuse yung anak niyo para magkita kayo ng madalas. kaya pa bang umibig ng wagas? Kung ano man ang pag-uulang ko sa inyo ni Carlo, humihingi ako ng tawad. Mula nung iwan mo ko at sumama ka kay Suzette, pakiramdam ko niloko ko ng buong mundo. Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa inyo. Pakiramdam ko, ako na lang nag-iisa sa buong mundo. Andito ako. Umaasa pa rin ako na matututunan mo pa rin akong mahalin. Sabado Cine presents Narito ang Puso Ko, digitally enhanced, December 28 p.m. dito sa Viva Cinema. Punong-puno ng ligaya ang aming puso dahil number 1 tayo muli sa Mega Manila number 1 AM station, Super Radio DZWB at number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Salamat sa regalong ito, mga kapuso!